As in mga kabisdak, kinakabahan po ako na yung aking mga kamay ay nagpurog-purog na dahil first time ko po sa watermelon farm. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us! Isang napakagandang umaga po mga kabisdak mula sa amin dito sa Gangwon Province, South Korea. Welcome back to our channel. And in today's video, maaga pong gumayak ang mga boys papunta sa trabaho. Sa watermelon farm pa rin po tayo. At si Ajuma ay tutulong na kasi sobrang busy, sobrang need ng tao. Wala naman akong pasok sa school, so why not itry natin for the first time itong pag-pruning sa mga watermelon, as in unang beses ko itong susubukan mga kabisdak. Medyo excited ako na kinakabahan. But first, maghilamos muna tayo, no? So maghilamos muna ang person, mag-skincare at mag-almusal. Sa mga naghahanap po ng soothing, lightweight, walang amoy na sun cream mga kabistak, perfect po sa inyo itong COSRX Soothing Aloe Soothing Sun Cream. Yung amoy niya is aloe vera yung amoy, hindi yung amoy sunblock mga kabisdak. Hindi siya sticky, lightweight lang at madali po siyang ipahid. 'Di ba yung gamit ko na water sun milk? I think nakaka-block ng aking mga pores. So pinimple ako last week mga kabisdak, may mga acne ako tumutubo. Kaya pinalitan ko nitong COSRX kasi maganda po ang kanyang review. So why not? Coconut, i-try po natin. Pagkatapos kong mag-skincare ay ginising si LE, binihisan. Hindi po kami naliligo every morning. 'Di ba diyan sa atin sa Pinas naliligo tayo tuwing umaga bago pumasok sa school at sa trabaho. Dito sa Korea baliktad. Sa gabi po kami naliligo, sa umaga naghihilamos na lang. And breakfast, pancake, may kalabasa, may gulay, kasi mag-aalmusal po si Ajuma dahil heavy work po tayo today. Excited na pong pumasok si LE. Usually, hindi po ako nagbe-breakfast pero papasok tayo sa trabaho sa farm, so kailangan natin ng energy. Kami lang pong dalawa na LE kasi si DE hinatid po si Lungkoy. Si Lungkoy nauna na po sa watermelon farm sa kabila. Si Dudong naman at si Sardi na sa kabilang watermelon farm din.
Let's go mga kabisdak. Excited ako na nininervyos. Nininervyos. Kasi first time, as in first time ko po itong magtrabaho na hindi yung part-time, full-time na trabaho. Mag-pruning ng watermelon. Never pa ako naka-experience ng pruning. Pero nakita ko na kung paano sila sa di Dudong Lungkoy kaya sa mag-pruning ng watermelon dati. Si DE galing po kay Bianan, sa bahay ni Bianan. Nanghiram po siya ng yung belt na upuan. Yan po ang hiniram ni DE. 9 po mag-start ang aking duty. J'ai eu de fois tu l'as dit ça. First time in my life. Kinakabahan talaga ako guys. As in, from legit, from teaching to farming. Kinakabahan ako kasi hindi tama yung aking ginagawa. Pero nandoon naman si Lungkoy. At tutulungan ko na din si Lungkoy para hindi siya maboard na mag-isang nagtatrabaho. At busy lahat ngayon ng mga farmers. Kaya po sila nagpatulong sa ibang tao. Sa ibang, yun nga. Si DE, hindi po siya pwede kasi may lakad siya mamaya. So ako lang, nag-boots na tayo. Ayan, outfit check, nakabutas. Do they have the small gloves upaya? Ikaw na, too big ni ka. When I pick the... Sorry. I need yung gloves mga kabisnak na pang babae. Ito kasi is pang lalaki. Medyo malaki po siya sa aking kamay. Hindi ko, wala akong yung grip ba. Ano ba? Basta yun. Pagputlo ng sa udlot sa watermelon is malaki nga ito. Mahirap. Pero okay lang naman pag walang no choice. Paulit-ulit yung tanong ni DE sa akin kagabi kung kaya ko ba daw talaga. Kasi nga full time. So sabi ko, let's see kung kaya ko ba. Kaya ko kaya. Siyempre, kayang-kaya yan. Wala naman tayong inaatrasang mga Pinoy. Pero hindi pa rin maiwasan talaga na may kaba. Kasi nga first time sa trabaho mga kabisdak. Binless tayo ni Lord sa weather na maulan-ulan. Dahil kung sunny weather to mga kabisdak, for sure hindi ko po kaya aatras ako kasi napakainit po sa loob ng greenhouse or eco house tuwing sunny weather. Nice, yeah? Very good, sweet.
Oh, I didn't close the window ne, the truck. 안녕하세요. 요즘 아우 Ako nun. So ganito po ang ginagawa mga kabisdak. Ang pruning is yung mag-trim ka ng mga bagong tumubo na sanga kasi kailangan healthy, walang mga extra sanga. Dapat tatlong malalaking sanga lang, pinapaliko yan papunta doon sa may green net. Yung mga extra na sanga niya, yung bagong tubo, yun po ang pinuputol. Tapos pinapaliko sila papunta sa green net. Yan lang po, nilalagyan ng 2 sticks. It's 12:40 and pasensya na sa buhok. Magsusuklay ako mamaya. Kakatapos ko lang mag-lunch. So, kasi naalala ko si Ate Chari kasi sabi niya, there's always something new to learn. Be curious. Naalala ko siya dahil, na-apply ko yung sinasabi ni Ate Chari na okay lang na pagtawanan mo yung sarili mo. As in, guys, naawa ako na natatawa, naawa ako sa owner ng watermelon dahil palagi akong palpak, may mga napuputol ako na watermelon na yung branch, mga kabista. Ibis na yung mga bagong dahon lang ang dapat kunin, pinutol ko yung pinakadulo. Yung pinaka-importante po, yung pinakadulo, pero minsan napuputol ko. Hindi lang ako pwedeng mag-vlog doon. Hindi ko maipakita sa inyo kung paano ba. Kasi after mo mag-pruning, tatanggalin yung mga bagong tubo na dahon. Dapat mo siyang ipaganon, ipa-bio, i-reroute mo sila para pumunta po sila doon sa may net na green. Doon po mamumunga sila doon. Malinis, walang lupa. Doon sa net na green. Napuputol minsan. Tatlo na stem po, mga branches, main branch ang dapat mong ipa-reroute. So, yung mga bagong dahon lang puputulin mo each side, each stem. Minsan guys, 2 stem, yung main stem, main branch, napuputol. So, isa na lang. Dapat sila 3, ganito. Dapat pinaka-importante yan, hindi maputol. Pati yung dulo, hindi mapuputol yan. Minsan, ito na lang natitira. Minsan, 2 lang natitira. Naawa ako sa owner kasi lugi sila sa akin, mga bisdak, very slow, tapos palpak. Pero yung sahod nila sa akin is tama yung sahod. So sabi ko, sasabihan ko sila, wag niyo akong sahuran ng tama, 50% na lang kasi kasi napakalugi niyo sa performance ko. Ay, nako, nakakatawa na. It was a good experience. Alam niyo ba, first time, syempre, tinuruan ako kung paano ang tamang gagawin. Naga-shake-shake pa yung aking kamay. First time. So ngayon pupunta na kami mga kabistak, babalik kami ng 1. At hindi ko po maintindihan ang aking sarili kung natatay ba ako or naiihi. Kasi sobrang nervous ko mga kabistak. Koy! Tana, Koy! Nasa bahay na tayo mga kabisdak. Early po kami natapos dahil mabilis si Lolo at si yung anak niyang Koreano. Si Lungkoy mabilis din. Ako lang yung mabagal. Pero gusto nila yung aking trabaho kasi malinis daw. Malinis, pulido. Haggard Jajuma. Okay lang yan. At dumating na ang aking ITR, National Tax Service. Madumi po yan kasi kahit may gloves tayo, yung sap ng watermelon, umaano pa rin guys. Nagasip. So, ayan na siya guys. Let's see kung malaki ba ang ating ITR this year kaysa last year. Mag-a-apply ka nito and then after mo mag-apply, i-refund nila sa iyo yung ITR, income tax return. I think malaki this year kasi nagdagdagan po ang ating kita mula ng sa YouTube, tas sa sweldo sa school, ganun. Nadagdagan, I think medyo mas malaki this year. I mean last year.
You should file your global. Oh, nag-ano na sila, guys. Nag-level up na. Dati walang English. Ngayon may English na. Wow! English is so. Tsaka, why? Home tax daw. I can file for home tax niya. Home tax. O, mas malaki nga. This year. Ako lang po ang may income tax return kasi ako lang yung empleyado dito sa bahay. Pumapasok po ako sa mga trabaho, sa school, sa family center, nagtuturo ako. At last year, nagulat ako bakit may Wundang Elementary School. Hindi naman ako nagtuturo sa Wundang Elementary School last year. Nag-stop naman ako sa Wundang last 2024 pero meron pa rin nakalagay dito mga kabistak, naguguluhan ako. Si DE, hindi po siya empleyado. Siya po ay isang boss, kaya wala po siyang ganito income tax return. Ang gusto ko po dito sa system ng Korea is pinapakita nila, klarong-klaro guys, pinapakita nila kung magkano yung kinita mo, paano nila kinukompute yung ITR mo, paano ka mag-apply for income tax return, kailan mo matatanggap. At once na nag-apply ka, pwede ka pong mag-apply sa ARS. Pwede ka lang tumawag mga kabistak, hindi ka no need ka nang pumunta sa parang mga kabistak, dito is National Tax Service man, sa atin is BIR. So no need na, tatawag ka lang mag-apply or pwede sa online. Ganon ka-easy at once na nag-apply ka, bibigyan ka nila ng schedule kung kailan mo matatanggap at matik papasok yun sa bank account mo. O, diba? Less hassle. Napaka-easy ng application at maganda yung sistema. So, eto na, magluluto po tayo ng ating hapunan. Opo, dahil maulan-ulan man ang panahon, ay perfect po sa mga sabaw-sabaw. Sabaw ng buto-buto ng baboy po ang ating niluluto for me and the boys. Si DE, nagluto na po siya ng kanyang Jungkookjang po ang niluto ni DE para sa kanyang hapunan. Advance happy birthday po pala kay Ma'am Lay LC sa June 19. Happy birthday Ma'am Lay LC. God bless you more. At ngayon, it's time to kain na. So, hindi na po kami naghihintay kay LE kasi 7:30 na po siya umuwi tuwing gabi. At naghahapunan na siya sa center. So, kami na lang ni DE dito sa bahay naghahapunan. Ewan ko ba mga kabisdak, hindi ko po maintindihan ng aking tiyan. Gawa siguro ito ng nervyos sa sobrang excitement ko kanina sa trabaho, sa sobrang occupied ng aking pag-isip. So, hindi ako nagutom, hindi po ako nag-rice. No rice for dinner si Ajuma. Itong ating cabbage, bakit hindi ko man hiniwa ito ng maliliit? Tingnan nyo, parang mabilaukan na ako dyan sa kakain ng ating cabbage dahon. 때문이었다. 이렇게 답이 될 것 같고요. 두 번째 부분 가겠습니다. 네, 둘째, 검찰을 윤석열의 사조직으로 만들어 주었다. 조국 수석은 한동훈을 서울중앙지검 3차장에 윤석열 측근들과 중수부 출신들을 서울중앙지검 부장에 배치하려 했다. 윤석열 중앙지검장의 요구 때문이라고 했다. 그 결과 윤석열은 조국 법무장관 후보를 잡기 위해 21명의 검사들로 특별수사단을 만들어 조국과 그 가족을 상대로 잔인한 수사를 마음껏 진행할 수 있었다. 네, 그 말에 따르면 제가 특수부 수사를 키워주기 위해서 재수사를 하게 했다는 얘기네요. 뭐 논리적으로는? 아니, 결과는 이제 그렇게 됐고 그렇게 될 수 있는 환경을 후보님이 만들었다는 얘기겠죠. 그참 제 법무부 검찰국장으로 할 얘기는 아니라고 봅니다. 그런 조직 개편은 민정수석이 하는 게 ngayon po ay hinihintay ko ang pagdating ni LE mga kabisdak at mga 7:30 umuwi siya minsan. Early than 7:30 dumarating na siya mga kabisdak. Depende kasi minsan alas 8 na nasa center pa rin dahil minsan may naga-birthday, may mga celebration. So, naga-party-party pa sila doon. Ganon. So, hinihintay ko po siya. And then, at naghahapunan na din po ang bata doon mga kabisdak. Kapag nakikita ko na si LE, nawawala yung aking pagod. Pagod po ako today talaga. Masakit yung lower back ko. Pero,
medyo satisfied dahil okay lang yung pagod, I mean, dahil satisfied po yung boss sa ating performance. Gusto niyang pabalikin pa ako bukas. Sabi ko hindi kasi meron akong pasok. May trabaho tayo sa Hagwon. Sabi niya next week please bumalik ka. So let's see, sabi ko kapag hindi masyadong mainit, okay lang, kaya ko. Like today na maulan, kaya kayang-kaya ko guys. Pero kapag mainit, masyado pong mainit ang Eco House. Sa loob ng Eco House, parang oven po ang loob ng Eco House tuwing mainit ang panahon guys. Grabe, times 3 ang init sa loob kasi sa init sa labas. Sabi ko, hindi ko kaya kapag walang ulan. Sabi ko, hindi ko kaya kapag mainit ang panahon dahil hindi ako sanay nga. Yung mga lalaki is sanay na, kaya kaya nila. Tayo mga babae ay hindi yata kaya ng ating mga powers ang magtrabaho sa Eco House. May mga nag-message sa akin, pwede ba mag-farming dyan na mga babae? Ay nako, ang mga babae, hindi nyo po kaya. Trust me, hindi nyo po kaya. Mahirap po, lalo na kung mainit na. Ako, wala naman akong arte sa trabaho, pero pag loob ng Eco House, greenhouse, sa loob ng greenhouse ka magtatrabaho, guys, grabing init dyan. Para kang nasa oven, legit, nasa loob ng oven. Okay. Pero kung nakikita ko na si LE, nawawala yung aking pagod. Ganyan talaga, no, tayo mga nanay, pag nakikita, nakangiti yung ating mga anak, nawawala na yung pagod. 'Di ba? May nabalitaan po ako na may mga babaeng farmers na nagtatrabaho sa loob ng greenhouse. Kapag tutok na yung araw, like 11 a.m., mga 2 p.m. to 5 p.m. Ay naku guys, may iba na nakukulaps. Nawawala ng malay sa sobrang init. 'Di ba, Milik? Si Milik, nakaisyoso na. Kapag nandito ako sa labas, ay, lumalapit talaga yan siya at nakikipaglaro pa sa payong. Itong payong ang gusto po niyang laro-laruin. Parang bored na bored siya. Oh, yan si Melik, ang mother cat natin. Annyeonghaseyo! Yan po ang payong ni LE, mga kabisidak. Long time no see sa payong. Tuwing summer po dito sa South Korea, kahit 7 p.m. to 8 p.m. ng gabi, PM plus gabi pa, maliwanag pa mga kabisdak. Tuwing summer lang po yan. And that's all for today's video. If you enjoyed this episode, guys, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next vlog. Ingat lahat!